Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na ito kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, ang Biblia. Sa ating pong pamagat ng paksa natin, mga anak ba ng Diyos ang lahat ng tao? Narinig na po natin sa balita siguro na darating si Pope Francis sa Pilipinas at para i-welcome po ang Santo Papa, naghanda po ibang kababayan po natin. Diba? So, meron pong gumawa ng theme song, sinulat po at kakantahin po ni Jamie Rivera. Ginawa po ang musika ni Mark Escondido, kung di po ako nagkakamali. So, kung walang alam po sa banal na kasulatan, ay isang makakarinig po sa mga titik ng kanta. Magagandahan po siya sa mensahe. Ang pamagat po ng kanta, "We are all children of God." Ang mga salita pong ito ay salamin po ng kalagayan ng mga kaluluwa ng karamihan ng mga Pinoy na salat sa salita ng Diyos. At kung anong kongregasyon, ganoon din po ang kaparian ng simbahan ng Roma. Kung alam lang nila ang katotohanan ng Diyos na nakalagay po sa Biblia, sabi po ni Jesucristo sa Ama niya, ang salita mo ang katotohanan. Yan po yung nakasulat sa 1:17. Ang paglarawan po ng mga tao o sa mga tao ng Biblia ay hindi po sila mga anak ng Diyos, kundi mga anak ni Adan at Eva na pinalayas o tinaboy palabas ng paraiso. Mabasa po natin ito sa Genesis 3. Tabakas po kayo sa banal na kasulatan. Ito po. So, dito po nakalagay sa talata 23 yata ito. Kaya pinalis siya ng Panginoong Diyos sa halaman ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapalisan ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. So, yan po yung nangyari na po. So, napalayas po si Adan at Eva. So, pagkatapos po noon, lahat na po ng sumunod sa kanila ay nasa labas po ng paraiso. So, nagbago na ba ang estado ng sangkatauhan sa harapan ng Diyos mula nang mapalayas po sila? Hindi ba po? Para sa mamuhay sa kasalanan at hindi pa nakakatanggap ng probisyon ng Diyos sa kasalanan ng tao, ang ginawa po ng Diyos para maalis ang kasalanan po natin at mapatawad tayo ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang butong na anak. Nagkatawang tao po ang anak ng Diyos para akuin ang kasalanan po natin, tanggapin ang kaparusahan na dapat sana tayong tumanggap. Kaya sa huling yung huling nasambit ng Panginoong Hesus sa krus, tapos na. Ibig sabihin po, bayad na ang atraso natin sa Diyos. Ibig sabihin po ito, automatic na laligtas tayo. Hindi po. Ang parte po ng Diyos, biyaya. Yung pagpapadala niya kay Kristo at ginawa ng anak ng Diyos sa krus. Ang parte po ng tao, pananampalataya. Magtiwala kay Kristo sa kaligtasan na binili niya para sa atin ang kanyang banal na dugo. Makibukas po tayo sa Efeso 2:8. Ito po.
Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, ang past tense po, no? Naligtas tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo. So, hindi lang basta maniwala, kundi manalig sa Kanya bilang sarili po nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yun po ibig sabihin ng pananampalataya. Pagtitiwala at pananalig. Buksan po natin sa Galatia 3:26. Ito. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya niyo kay Kristo Jesus. Ulitin po natin. Galatia 3:26. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya niyo kay Kristo Jesus. So, naging anak tayo ng Diyos. Paano raw? Paano tayo naging anak ng Diyos? Sa magitan ng pananampalataya. Hindi po ito mental assent o basta paniniwala lang. Kundi ito po ay personal commitment o pagtatalaga ng buhay natin kay Jesucristo. No? Paksan po natin sa 1:1. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa magitan ng pisikal na pagkasilang sa kanila o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So, kung sasampalataya tayo, papanganak tayo, sa pamilya ng Diyos. Babaguhin niya tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Gagawin po niya tayong mga anak ng Diyos mula sa pagiging makasalanan. So, yun po. No? So, hindi po tayo ginagawang anak ng Diyos ng anumang gawin natin sa labas. Tulad ng bautismo sa tubig. Makakagawa po sa puso natin ang Panginoon kapag pinapasok po natin siya at pinaghari sa ating buhay. So, yun po, ang aral po ng salita ng Diyos na hindi ko po alam kung bakit hindi pinapangaral o tinuturo sa mga maninimbang. So, hindi po totoo na lahat po tayo ng mga tao na pinanganak sa mundo ay anak ng Diyos. Yung lamang pong sumasampalataya kay Jesucristo. Dahil lahat po ng tao ay pinanganak sa mundo sa kasalanan. Ang kailangan po natin maging matuwid tayo, maging banal tayo sa magitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Kasi siya ang umako ng kasalanan po natin. Nagbayad ng kaparusahan sa krus ng Kalbaryo. So, hindi po natin kayang ligtas sa sarili natin. Hindi tayo naging anak ng Diyos sa magitan ng pagpapabinyag, pagiging miyembro ng isang sekta. Hindi po. So, kailangan po natin ang himala. Na ginagawa po ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang taong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, kung ngayon po, yun po ang gusto niyong nangyari, maging tunay na anak kayo ng Diyos, magsisi po tayo sa makasalanan po natin. Aminin natin na makasalanan tayo, na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, kundi kailangan natin ang Panginoong si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Ngayon din, lumulog tayo sa Diyos.
magpakumbaba tayo at sumunod po kayo sa panalangin na to kung gusto po ninyo maging anak kayo ng Diyos na totoo. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa salita po ninyo na muli na naman nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman tungkol po sa mga bagay na espiritual. Lord, namin ko po nakapili sa mga kasalanan at papunta po ako sa impyerno, hindi ko kayang ligtas ang sarili ko sa magitan ng pagsali ko sa reliyon, sa magitan ko ng mabuting gawa ko. Kailangan ko po kayo, Panginoon Jesucristo, dahil kayo pong nagbayad ng mga kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, hinihingi po ka ng tawad, Diyos, sa lahat po na aking mga kasalanan. Wala na ako yung maging tao sa mundo hanggang sa sandaling ito, Panginoon. Inisin niyo po ako ng banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. At Panginoong Jesus, sinatanggap po kayo ngayon sa aking puso. Kayo na pong maghari, Panginoon, at masunod at kumontrol sa trono ng aking buhay, Panginoon. Kasi mula po sa araw na ito ko pinulilingkod sa inyo at magbubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling nila. At Panginoon, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu para maintindihan ko po yung salita at may sa pamuhay ko po ito sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig niyo sa akin. Ako po iniligtas niyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ko na aking makasalanan, sa kaligtasan ko na aking kaluluwa, at sa buhay na walang hanggan na pinagkakaloob mo po sa akin dahil sumasampalataya ko kay Jesucristo na bugtong anak ng Diyos. Thank you, Lord, sa lahat po na ginawa niyo para sa akin. Itong aking dalangin sa katamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, kung nalalangin kayo niyan, congratulations po dahil napatawad na po lahat ng kasalanan nyo kay ano ba man po yung nagawa po natin. So, para lumago po kayo, magbasa po kayo ng Biblia mula sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoong Jesus. At sumunod, huwag niyo kakalimutan po makipag-usap sa Diyos nanggaling sa puso. Hindi niyo kailangan ng prayer book, magmemorya ng dasal, hindi niyo kailangan ng mind at revolto. Ang Diyos po ay buhay, po, at sumasagot sa panalangin natin. So, magana po tayo ng church na kung saan po ang Biblia ang pinapangaral mula Genesis sa Revelation, walang bawas, walang dagdag. At ang mga tao po ay malayang makapagbasa ng Bible, hindi po pinabawalan ng mga pastor at ministro nila. At sa munod mga tayo ng church ang kung tinataas sa isa lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus, hindi pangalan ng kung sino-sinong pastor, hindi pangalan ng sekta, hindi pangalan ng mga Mary, hindi pangalan ng kung sinong santo. Dahil ang Panginoon lamang natin, ang Panginoon si Kristo, ang mag-aalis po ng lahat ng kasalanan po natin, na siya pong naging hadlang sa pagpasok natin sa langit. Sa munod mga tayo ng church, kung saan po ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong po sa pagsamba at pinabagong buhay ng bawat manampalataya. So, kayo po ay na-bless natin ng programa ngayon. Pamalitan niyo po sa mga kapitbahay na kilala niyo. Hindi sagutan Diyos sa mga tanong po nila. Hindi na kailangan makinig kung kani-kanino, na pinapaikot lang sila at gusto lang silang dalhin sa panibagong sekta. Pero hindi naman talagang sinasagot ang tanong nila. So, dito po ang pakilang po natin dito sa My Lord and I, kasampahan ng Panginoon sa Kristo, at dalhin kayong lahat sa panan ng Panginoon para maligtas. So, kung meron kayo mga feedback, suggestion, comment, prayer request, so nyo lang po sa baba, o kaya mag-email kayo sa akin, o kaya mag-text kayo. Okay? So, dito po sa channel ko, meron pong portion na kung saan nakalagay po discussion, pwede po yung nakalagay doon ng ano man po gusto nyo sabihin sa akin po. Meron kayong comment, may feedback kayo. So, at kung kayo naman po iniipon ng Diyos na tumulong sa ministry na to, welcome po ng tulong ng panalangin at tulong pinansyal para tuloy-tuloy po tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos at makapagligtas ng kaluluwa. So, sabihin niyo rin po sa mga kapitbahay niyo kakilala na Kristiyano na kayo
Kung kayo po kanina nakisabay sa panalangin ng taus-puso, pagsabihin niyo po na napatawad na yung mga kasalanan niyo, patunta na kayo sa langit. So, hanggang susunod po ng pagkikita po natin dito sa YouTube, sa Diyos po, lahat ng papuri. At pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.